Nagsimula ang pelikula sa isang maliit na bayan sa Japan na tinatawag na Shinjo habang pinapakita ang isang lalaki na nagngangalang Sakato kung saan hinahasa nito ang kanyang tabak. At sa bayang ito ay may isang makapangyarihang pinuno ng mga kriminal na si Kuwano ang namumuno sa isang kinakatakutang grupo sa Japan na Yakuza. Habang isa sa kanyang tauhan ang nag-uulat patungkol sa isang gang na balak sumakap sa kanilang lugar. Kaya naman nainis si Kuwano sa kanyang tauhan at hiniwa ng boss ang mukha nito. Habang makikita naman si Sakata na palihim na inaatake ang mga tauhan ni Kuwano upang siya ay patayin. Habang pinapatay ni Sakata ang grupo ng mga Yakuza ay wala namang kaalam-alam ang pinuno nito na si Kuwano hanggang sa makita nito sa bintana ang isang lalaki kaya naman naalarma ito at nagmadaling lumabas sa kanyang silid. Habang nakikipaglaban si Sakata ay makikita na tinatakas ng mga miyembro ng Yakuza si Kuwano ngunit hindi ito makalabas dahil may mga nakaharang ditong patay na Yakuza. Kaya naman agarang pumunta ang mga ito sa ikalawang palapag at nagawa nitong makalabas. Ngunit nang makarating ito sa kanyang sasakyan ay napag-alaman nito na patay na ang driver nito. At nang makapasok naman sa loob ng bahay si Sakata ay may isang lalaki ang pumalo sa kanya dahilan upang tumilapon ito. Kaya naman nagsabunutan ang dalawa at naghampasan gamit ang mga bagay na makita nila. Hanggang sa nagawang maputol ni Sakata ang braso nito at iniwang nakahilatay sa sahig. At agaran na itong pumunta sa kwarto ni Kuwano habang dala nito ang bangkay ng kanyang tauhan upang gawing panangga sa pag-atake ni Kuwano. Hanggang sa tumakbo ito papalabas ngunit naabutan siya ni Sakata at agaran itong pinatay. At nang sinubukang barilin si Sakata ng isa sa mga tauhan ni Kuwano ay bigla naman itong binaril ng handler ni Sakata na si Fujita. At nang natapos na ang misyon ay binayaran ni Fujita si Sakata dahil napagtagumpayan nito ang kanyang trabaho at hiniling nito na huwag siyang magre-retiro bilang hitman. Ngunit tumanggi si Sakata dahil sa kagustuhan nitong magbagong buhay at lumagay sa simpleng pamumuhay kasama ang kanyang mag-iina. Kaya naman nagpaalam na ito sa kaibigan at sabay umalis habang may isang tao ang nakikinig sa kanilang pag-uusap. At nang makarating na si Sakata ay maligaya siyang sinalubong ng kanyang asawa na si Aoi at anak nitong si Ryo. At bago sila maghapunan ay naligo muna ito upang matanggal ang mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. At habang ito ay nagpapalit ay narinig niya ang sigaw ng kanyang asawa kaya naman agaran niyang pinuntahan ito at dito nakita niya ang mga kalalakihan na may suot na maskara na nakapaligid sa kanila. At bago pa man may gawing masama ang mga ito sa pamilya ni Sakata ay nagpasalamat muna ang mga ito sa kanya dahil sa pagpapabagsak nito sa kanilang karibal na Yakuza at dahil sa kanya ay makukontrol na ng Kimogumi ang buong lungsod ng Shinjo. At nang sinunggaban ng isa sa mga nakamaskara si Ryo ay agaran itong inatake ni Sakata at handang tapusin ngunit napahinto ito nang magpaputok sa mesa ang isa sa kanila. At dito na binugbog ng isa sa kanila si Sakata habang nakikiusap ito na huwag saktan ang kanyang asawa at anak. Ngunit nang makita ni Ryo na sinasaktan ang kanyang ama ay pinahinto niya ang taong nang bagbog sa kanyang ama kaya naman agad din siyang kinuha ni Aoi habang umiiyak hanggang sa binaril ito sa ulo ng isa sa nakamaskara. Kaya naman nang makita ni Sakata ang nangyari sa asawa ay nagalit ito at inutusan si Ryo na tumakas. Ngunit bago pa man ito makalabas ay binaril siya ng leader ng gang at ibinahagi nito kay Sakata ang isang kwento patungkol sa isang demonyo sa lungsod na pumapasok sa katawan ng tao tuwing 50 taon upang gumawa ng sunod-sunod na pagpatay. At tungkulin ng Kimogumi na protektahan ang lungsod patungkol sa demonyo habang nangangako naman si Sakata na maghihiganti ito sa kanila. Kaya sinabi ng leader kay Sakata na maghihintay sila sa araw na yon hanggang sa binaril ng isa sa nakamaskara si Sakata. At makalipas ang 12 taon ay makikita na nakikipag-usap sa mamamayan ang mayor ng lungsod na si Sunohara at ibinagi nito sa kanyang nasasakupan kung paano niya binago ang lungsod ng Shinju mula sa mapanganib na lugar na puno ng krimen tungo sa isang lugar na mapayapa at pag-unlad. At inanunsyo din niya na balak nito magbukas ng integrated resort na may teatro, pamilihan at pasugalan. Ngunit may isang reporter ang nagtanong sa kanya patungkol sa mga taong nawawala at namamatay sa nakaraang dekada ng kanyang pamumuno kabilang ang isang pinuno na tumutol sa construction ng resort. Ngunit tumanggi ang mayor na wala itong alam sa pagkawala ng mga ito at dinawit lang ang kanyang pangalan upang masiraan siya sa taong bayan. Lumipat ang eksena sa isang caregiver kung saan makikita na inaalagaan nito si Sakata sa isang medikal na bilangguan at ito ay nakaligtas sa pangyayari.
At nang matapos na ang sentensya nito ay sinundo siya ng kanyang kaibigan na si Fujita at dinala sa apartment ng mga Islam at dito nakita nila na isa lang propaganda ang sinasabing pag-unlad ng lungsod dahil sa construction resort nito. At lumipas ang ilang araw ay inalagaan siya ng kanyang kamag-anak na si Raj na siyang nagpapaligo sa kanya at nagpapakain. At isang gabi habang papauwi ang mga ito sa kanilang apartment ay may isang kriminal ang umatake kay Sakata at sinaksak nito ang braso ni Sakata habang sinisigaw nito ang kanyang pangalan. At dito mapag-aalaman na ito pala ang lalaking pinutulan ng braso ni Sakata 12 taon na ang nakakalipas. At dahil sa gusto niyang maghiganti ay pinagtatadyakan niya ito ngunit dahil sa paralisado ang katawan ni Sakata ay hindi ito nakakaramdam ng sakit. Lumipat ang eksena sa isang reporter kung saan nagtanong ito sa dating miyembro ng Yakuza na may hiwa ang mukha. At dito tinanong siya ng reporter patungkol sa Kimogumi at dito inilahad nito ang tunay na nangyari sa gabing yun na inupahan si Sakata upang patayin ang pinuno ng Yakuza na naghahari-harian noon sa lugar upang makontrol na nila ang buong Shinjo. Kaya naman napansin ng reporter na ang araw ng pag-atake ay kapareho ng petsa kung kailan nakuha ng resort ang business license nito at lahat din ito ay nangyari nang maging mayor ng lugar si Sonohara. Dagdag pa ng lalaki na ang Kimogumi ay kumikita mula sa human trafficking at illegal na mga droga. Ngunit naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may isang nakamaskara ang pumunta sa kanilang sasakyan at binasag ang pintuan nito. Sa takot ng reporter ay lumabas ito at sabay tumakbo hanggang sa maabutan siya ng nakamaskara at sabay pinatay. Habang ang dating miyembro naman ng Yakuza ay kinaladkad ng isa pang nakamaskara papalabas ng sasakyan at binigyan ito ng baril upang piliting magpakamatay. Lumipat ang eksena kay Fujita habang iniisip nito ang usapin patungkol sa kung paano niya sinabi sa Kimogumi ang tungkol sa pamilya ni Sakata kaya naman ito ay labis na nagsisi sa kanyang sarili. Sa hospital naman ay dumating ang hepe ng lugar na si Kotaro kung saan nais nitong makita ang biktima na nasangkot sa labanan ng mga pulubi at upang makapasok ito ay binigyan niya ang mga ito ng suhol kaya naman agaran namang pumayag ang mga ugok. At nang nakapasok na si Kotaro ay makikita na si Sakata pala ang biktima na gusto niyang makita kaya naman sinuot na nito ang maskara na nangunguhulugan na kasama ito sa pagpatay ng kanyang pamilya. At giit pa nito na maswerte siya dahil nakatanggap sila ng utos na hayaan na lang siyang mabuhay ng mga ito upang magdusa dahil sa kanyang kalagayan. At nang inihahanda na ang laso na ilalagay kay Sakata ay nag-selfie muna ito ngunit nakita nito na unting-unting gumagalaw si Sakata at inatake siya nito. At dahil sa kalagayan ni Sakata ay nahirapan siyang patumbahin si Kotaro hanggang sa dumating ang dalawang opisyal kaya naman agad nitong hinubad ang maskara upang hindi mapaghinalaan na siya ay kabilang sa Kimogumi. Ngunit nang malingat ang mga ito ay bigla niyang isinuot ang maskara at binaril ang isang opisyal gamit ang isang unan upang takpan ang ingay. At hindi naman nagtaka ang isang opisyal dahil miyembro rin pala ito hanggang sa may isang doktor ang nakakita sa pangyayari kaya naman pati ito ay pinatay nila. Kaya naman biglang inatake ni Sakata si Kotaro at sinubukan naman ng isang opisyal na ipagtanggol ang kanyang amo na lalo pang nagpasiklab ng labanan sa pagitan ng tatlo. Hanggang sa maipit ang opisyal at dahil sa kalikutan ng dalawa ay napunta ang mga ito sa ilalim ng kama at naitulak nila ito dahilan upang malaglag ang opisyal sa naturang gusali, hanggang sa nagawa na rin ni Sakata na mapatay ang hepe na si Kotaro sa pamamagitan ng pagsakal sa kumot. At ilang saglit ay dumating si Raj at Fujita at laking gulat ng mga ito nang makita si Sakata na lumalabas sa hospital at nang kumain siya ng ilang pagkain ay unting-unting nanambalik ang lakas nito. At nanambalik ang kanyang memorya tungkol sa pagkamatay ng kanyang pamilya na lalo pang nagpaliyab sa kanyang paghihiganti. Kaya naman nalaman na ng ilang miyembro ng Kimogumi ang patungkol sa muling pagbangon ni Sakata kabilang na ang ilang miyembro na nagtatrabaho sa illegal na pabrika at dumudukot ng mga babae upang ibenta. Kaya naman nangamba ang pinuno ng mga ito at napag-alaman nito na marahil si Sakata na nga ang demonyo na sinasabi sa alamat kaya naman sumayaw ito gamit ang sinaunang ritual. At sa gabi ring yun ay nakatanggap si Fujita ng isang mensahe mula sa Kimogumi na dalhin ang bangkay ni Sakata sa kanila. Kaya naman agaran itong pumunta sa pabrika at inilagay ang katawan ni Sakata sa loob nito at nang makaalis na sina Raj at Fujita ay nilagay na ng mga ito sa conveyor machine ang katawan ni Sakata. At palihim na lumalabas upang makapaghigantay at dito malalaman na tinulungan lang pala siya ni Fujita upang makapasok sa loob ng pabrika kaya naman agad ng pinagsasabunutan ni Sakata ang nagtatrabaho sa loob ng pabrika.
At nakita naman ito ni Takaymoto ang may-ari ng pabrika sa kanyang CCTV na nakikipagsabunutan si Sakata sa mga tauhan nito kaya naman inutosan niya ang kanyang bantay na wag palabasin sina Fujita at Raj. At agarang binaril sila Fujita ng bantay na nauwi naman sa pagkamatay ni Raj habang si Fujita naman ay nasugatan at nakuha nitong mapatay ang bantay. At nang matapos makahit-hit ni Takaymoto ang kanyang produkto ay sinuot nito ang kanyang maskara na nangunguhulugan na kasama siya sa pagpatay sa pamilya ni Sakata. Habang si Sakata naman ay nilalabanan ang mga tauhan nito at ginagamit ang bagay na makita nito sa kanyang paligid. At dahil sa kagustuhang makapaghigantay ay pinagpatuloy niya ang pagpunta sa itaas habang ito ay matinding nakikipaglaban. At nang magawa ng mapatamba ni Sakata ang lahat ng tauhan ni Takaymoto ay natuklasan nito na nasa labas na ng gusali ang ugok kaya naman pinindot nito ang isang buton na agarang nagpasabog sa buong gusali. At nakatanggap ito ng tawag mula sa leader at binati ito sa kanyang tagumpay sa pagpatay kay Sakata. Ngunit napahinto ito nang makita niya si Sakata na lumalabas mula sa pagsabog at nang babarilan na ni Takaymoto si Sakata ay bigla naman siyang binangga ni Fujita. At sa puntong yun ay inamin ni Fujita kay Sakata na siya ang nagsabi sa Kimogumi patungkol sa kanyang pamilya kaya naman humingi ito ng tawad sa kaibigan at pumayag na siya'y tapusan. Kaya naman nang malaman ni Sakata ang lahat ng sinabi ni Fujita ay tinapos na niya ito. At pagkatapos ay isinabot ni Sakata si Takaymoto habang ginugulpi niya ito ng walang awa. Ngunit tila inaasar lang ni Takaymoto si Sakata at nanumpa ng katapatan sa kanyang leader hanggang sa tumunog ang cellphone nito at narinig ni Sakata ang boses ng leader habang gigil na gigil sa mga ito hanggang sa malaman ni Sakata na buhay pa ang kanyang anak na babae. Hanggang sa makikita na ang leader pa lang ng Kimogumi ay ang mayor ng lungsod na si San Ohara at binigyan nito ng kondisyon si Sakata na kung gusto niyang makita ang kanyang anak ay dapat pakawalan nito si Takaymoto. Ngunit sa tindi ng galit ni Sakata sa mga ito ay pinatay niya pa rin si Takaymoto at sabay nang umalis. Lumipat ang eksena kay Ryo na isa ng dalaga habang pinagmamasdan ito ni Kanta na isa sa nakamaskara at siya ang namamahala sa negosyo ng human trafficking ng grupo at mahilig titigan si Ryo sa mga maseselang bahagi ng katawan nito. At sa isang lugar makikita na umuwi sa apartment nito ang polis na si Takagawa at nagulat ito nang makita niya si Sakata sa kanyang apartment. At dito pinakita ng polis ang video kung papaano pinatay ng Kimogumi ang CEO ng isang security company at may hawak rin ito ng daliri ng biktima. Kaya naman ang Kimogumi na ang may hawak ng control sa seguridad ng resort at nang malaman ito ni Sakata ay hiniram nito ang baril ni Takagawa at pumunta sa punong tanggapan ng kumpanya at pinatay ang lahat ng nagbabantay dito. Hanggang sa makapasok ito sa isang silid habang makikita naman si Ryo na nagtatago sa likod ng supa. At nang makita ni Sakata ang ilang litrato ng kanyang anak na si Ryo ay mapag-aalaman na nagpapanggap lang pala si Kanta bilang ama ni Ryo. At ilang saglit lang ay dumating si Kanta kaya naman nauwi agad ito sa labanan. At dahil sa bilis ni Sakata ay naiwasan niya ang baril ni Kanta at dito nalaman niya na isa si Kanta sa pumatay sa kanyang asawa dahil sa boses nito. At nang tatapusan na ni Sakata si Kanta ay tinawag siya ni Ryo bilang isang ama at agad pina na nito si Sakata sa balikat at agarang inihulog ni Kanta sa bintana. Ngunit nadiskubre nito na agad na nakatakas si Sakata dahil sa pagtulong ni Takagawa at ginamot nito ang sugat ni Sakata. Ngunit ilang saglit lang ay nakatanggap si Takagawa ng tawag mula kay San Ohara na nakita siya sa kamera na tinutulungan niya si Sakata at inutusan nito na nais niyang makausap si Sakata at sinabi na kung nais niyang makita ang anak nito ay dapat siyang pumunta sa resort. Kaya naman agad niyang pinaandar ang sasakyan papunta sa kanyang hideout at kinuha niya ang kanyang patalim at sabay nang pumunta sa resort upang iligtas ang anak. Samantala ikinulong naman si Ryo sa isang silid kung saan binabantayan siya ng mga nakaarmadong kalalakihan. Hanggang sa biglang lumitaw ang isang walang laman na sasakyan bilang panglilinlang habang nagawa ng makapasok ni Sakata sa loob at sabay pinatay ang bawat miyembro ng grupo. At nang matapos niyang mapatay ang lahat ng nagbabantay ay umakyat naman ito sa itaas at hinaharap ang ilan pa sa mga ito. Hanggang sa nakaharap niya si Kanta at muling naglaban ang dalawa at lalo pa niyang pinag-init si Sakata nang sabihin niyang masaya siya dahil malapit nang humubog ang katawan ni Ryo at malapit na niya itong tikman. Kaya naman lumabas pa ang pagkahalimaw nito hanggang sa pinabagsak nito si Kanta. At nang makarating si Sakata sa huling palapag ay makikita na ito ay pagod na pagod na.
Hanggang sa makapasok ito sa loob at nakita siya ni Ryo na hindi siya nakikilala hanggang sa pinatumba siya ni Jin ang huling miyembro na nakamaskara. At nang magising ito ay nakita niya si Sonohara na hawak si Ryo at sinasabi ang tungkol sa alamat ng lungsod. At dahil sa kagustuhan nitong palabasin ang demonyo sa katawan ni Sakata ay tinangka nitong patayin si Ryo hanggang sa dumating si Takagawa at pinagbabaril ang miyembro nito. At tinawag ni Sakata si Ryo hanggang sa maalala nito ang boses ng kanyang tunay na ama at makikita na tumama pala ang bala ng baril sa kanyang laruan. Kaya naman agarang tumakbo si Ryo kay Takagawa upang magtago habang nakikipaglaban naman si Sakata kay Jin gamit ang bakal habang pinapanood naman ito ni Sonohara. Hanggang sa nakakuha ng pagkakataon si Sakata at nagawa niya itong masaksak at maitapon sa isang hagdan. Kaya naman nilapitan ito ni Sonohara at tinanggal ang maskara nito at mapag-aalaman na ito pala ay kambal ni Sonohara ngunit ito ay may balat sa mukha at lumabas ang isang flashback noong mga bata pa sila ay sinubukan silang ipaghiwalay ngunit nang sila ay pinagtagpo ay handang pumatay si Jin para sa kanyang kapatid. At nang masuot na ni Sonohara ang maskara nito ay nakipaglaban na ito kay Sakata at dahil sa mga sugat na natamo nito sa mga nauna niyang laban ay madali na lang niya itong napapatumba hanggang sa nagawa nitong maputol ang braso ni Sakata. Ngunit hindi ito ininde ni Sakata at muli niyang inatake si Sonohara upang makaganti hanggang sa nagsabayan ang dalawa habang makikita ang demonyong mukha ni Sakata at agaran nitong pinatay si Sonohara. At nang makita ni Ryo ang buong nangyayari ay sinubukan nitong lumapit sa tunay niyang ama ngunit binaril ito ni Kanta at sinubukang makipag-ugnayan muli ni Kanta kay Ryo. At dahil sa naalala na niya ang lahat na siya ang isa sa pumatay sa kanyang ina ay hindi na ito nagpauto kay Kanta. Hanggang sa muling bumangon si Sakata at pinatay ito gamit ang kanyang espada at bumagsak si Sakata sa mga bisig ni Ryo at humingi ito ng tawad sa anak dahil sa pagkamatay ng kanyang ina at sinabi ni Sakata na mahal niya ang kanyang anak bago pa man ito bawian ng buhay. Hanggang sa dumating ang mga polis at ambulansya upang kunin ang mga bangkay sa resort habang makikita naman si Jin na buhay pa. Habang inutusan naman si Ryo na maghintay sa ambulansya ngunit habang abala ang lahat ay tumakas ito. Isang taon ang lumipas habang si Jin ay nagpapanggap bilang si Sonohara at nanalo sa halalan dahil sa pag-akit ng sempatya dahil sa kanyang peklat na sinasabi na ginawa niya ang lahat laban sa mga kriminal na gustong maghari-harian sa lungsod ng Shinjo. At pagkatapos nito ay sinuot nito ang maskara ng kanyang kambal at sinayaw ang sinaunang ritual sa isang dambana sa kagubatan. Hanggang sa dumating si Ryo at agaran nitong pina na si Jin hanggang sa ito ay mamatay. At nang umalis na si Ryo sakay ang sasakyan ng kanyang ama at makikita ang larawan nilang tatlo.